Dapat mo nga ba talagang sundin ang 10,000 steps araw-araw? Kung may smartwatch ka, malamang pamilyar ka na sa numbers na to. 9,500, 9,800, 9,900. Uy, konti na lang. Iba yung saya kapag ramdam mong malapit nang matapos ang isa sa mga goal mo sa isang araw, ang maglakad ng 10,000 steps. Kaya imbis na maupo at magpahinga, napapatingin ka ulit sa relo mo. 9,999. 10,000! Yuhuu! Pawis ka na at pagod na pagod pa. Matapos ang humigit kumulang 2 oras ng tuloy-tuloy na paglalakad, sa wakas naka 10,000 steps ka na. Pero teka muna. Bakit nga ba 10K? Ganun talaga karaming steps araw-araw? Saan ito nagsimula? Sino nga ba talaga ang nagsabing kailangan mong maglakad ng ganun katagal? At kailangan mo ba talagang maabot ang 10,000 steps? May masama kayang mangyayari sa katawan mo kapag hindi mo ito nasunod? Hindi naman bago sa tao ang maglakad ng napakalayo. Noong 1998, ang British adventurer na si Carl Bushby ay nagsimulang maglakad mula sa Chile pauwi sa England. Mahigit 2 dekada na siyang naglalakad nang hindi gumagamit ng anumang sasakyan sa isa sa pinakamahahabang walking journeys sa modernong panahon. Pero kahit si Bushby, matatalo pa rin siya ng mga unang modernong tao. Libu-libong taon na ang nakalipas, naglakad sila palabas ng Africa at unti-unting nakarating sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kaya masasabi nating matagal ng bahagi ng buhay ng tao ang paglalakad. Pero sa panahon ngayon, hindi na kailangan maglakad ng ganoon kalayo para makarating sa pupuntahan. Kaya bakit may nagsasabing kailangan daw ng 10,000 steps kada araw? Nakakagulat man, ang totoo niyan ang 10,000 steps a day goal ay hindi talaga nagsimula sa isang malaking medical study. Noong 1965, matapos ang 1964 Tokyo Olympics, mas naging interesado ang maraming tao sa fitness at pag-eehersisyo. Kaya naman ang Japanese company na Yamasa Corporation ay gumawa ng pedometer o device na nagbibilang ng mga hakbang na tinatawag nilang manpoke o 10,000 step meter. Madaling tandaan ang numero, mukhang malaking achievement kapag naabot mo at higit sa lahat, maganda itong marketing strategy. Unti-unti itong sumikat sa Japan bago kumalat sa iba't ibang bansa sa mga sumunod na dekada. Nang dumating ang fitness apps at smartwatches, lalo pang naging popular ang 10,000 steps at kalaunan ay naging isa sa pinakasikat na fitness goals sa buong mundo at simbolo ng pagiging active at healthy. At hindi naman maikakaila na maraming benepisyo ang paglalakad. Kapag naglalakad ka, mas bumibilis ng kaunti ang tibok ng puso mo para magpadala ng mas maraming dugo sa buong katawan. Mas maayos ring nakararating ang oxygen sa mga muscle at iba pang parte ng katawan. Habang gumagalaw ka, nagsusunog din ang katawan ng calories at ginagamit ang ilan sa asukal sa dugo bilang energy na nakakatulong sa pagkontrol ng blood sugar. Sa paglipas ng panahon, maaari rin itong makatulong sa pagpapababa o pagpapanatili ng timbang. Bukod dito, maraming tao ang nakararanas ng mas magandang mood at mas mababang stress pagkatapos maglakad. Kaya ang regular na paglalakad ay nakatutulong sa pangkalahatang kalusugan ng katawan. Kaya isipin mo na lang kung libu-libong hakbang ang nilalakad mo araw-araw, mas maraming pagkakataon para gumalaw ang katawan, mas kaunting oras ang ginugugol sa pagupo at mas madalas na nagagawa ng puso at mga muscle ang kanilang trabaho. Pero ang 10,000 steps ay katumbas ng humigit kumulang 7 hanggang 8 kilometro para sa karamihan ng tao. Depende sa haba ng kanilang hakbang. Kaya ibig sabihin, kailangan mong maglakad ng humigit kumulang 2 oras. Kung ayaw mong lumayo, pwede mong ma-reach ang goal mo sa treadmill, pag-ikot-ikot sa subdivision, o kahit sa paulit-ulit na paglalakad sa loob ng isang mall. Pero ito ang katotohanan tungkol sa sikat na fitness goal na ito. Hindi mo ito kailangan. Sa loob ng maraming taon, sinubukan ng mga researcher na sagutin ang isang simpleng tanong. Ilang hakbang ba talaga ang sapat para sa maayos na kalusugan? Para malaman ito, pinagsama-sama ng mga researcher ang data mula sa maraming pag-aaral na sumubaybay sa daan-daang libong tao sa loob ng maraming taon. Tiningnan nila kung paano nakaaapekto ang dami ng hakbang na nilalakad kada araw sa kalusugan ng tao. Kabilang ang panganib ng maagang pagkamatay at mga sakit tulad ng sakit sa puso, type 2 diabetes, dementia, depresyon at iba pang health problems na mas karaniwan habang tumatanda ang tao. At habang dumarami ang mga pag-aaral, pa isang bagay na naging malinaw, hindi lang basta paglalakad ang mahalaga, mahalaga rin kung gaano karami ang nalalakad mo. Nang ikumpara ng mga researcher ang mga taong nakaka 7,000 steps araw-araw sa mga taong nakaka 2,000 steps lang, nakita nilang halos kalahati ang ibinaba ng posibilidad na maagang pagkamatay sa grupong mas maraming naglalakad. Hindi ibig sabihin na walang benepisyo ang 2,000 steps. Ipinapakita lang nito na habang nadadagdagan ng mga hakbang, mas marami ring benepisyo ang nakukuha ng katawan. Kung ganito naman pala, bakit hindi 7,000 o 8,000 steps ang sumikat? Kung dito pa lang ay marami ng benepisyo, bakit kailangan pang mabuo ang 10,000 araw-araw?
Pinapagod lang ba ng sikat na fitness goal ang mga tao? Hindi naman sa ganoon. Kapag 10,000 steps pataas ang nalalakad mo araw-araw, mas marami ka ring nagagawang physical activity. Para sa ilang tao, maaari itong makatulong sa pagpapababa ng body fat at pagpapabuti ng endurance, lalo na kung bahagi ito ng mas active lifestyle. Kung hindi ka aabot sa 10,000 steps, wala namang problema dun. Ang sekreto kasi sa target na ito ay madali itong tandaan. Para lang yang pera. Mas madaling tandaan kung may goal kang makaipon ng $10,000 kaysa sabihing mag-iipon ka lang ng pera. Kapag may malinaw na numero, mas madali itong habulin. Kaya habang sinusubukan ng mga tao na maabot ang 10,000 steps, mas madalas din silang nakakahanap ng paraan para gumalaw. May maglalakad muna pagkatapos kumain, may gagamit ng hagdan imbis na elevator, at may bababa ng mas maaga sa sasakyan para makapaglakad pa bago makarating sa pupuntahan. Kaya naging epektibong goal ang 10,000 steps, hindi dahil may espesyal na mangyayari kapag eksakto mo itong naabot, kundi dahil nahihikayat nito ang mga tao na gumalaw ng mas madalas. Pero pagdating sa kalusugan, ibang usapan na iyon. Ipinapakita ng mga pag-aaral na may mga benepisyo kahit mas mababa sa 10,000 ang hakbang mo. Kaya hindi mo kailangang maabot ang 10,000 araw-araw na sinasabi ng app o smartwatch mo. Mas lalong hindi mo kailangan mag-ala Carl Bushby. Ang 10,000 ay isang target na madaling tandaan, hindi isang requirement para maging malusog. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell